Eto na mga kapatid, sa Balitang Entertainment na Christy, thank you. Merry Christmas. Buhay na buhay po ang pelikulang Pilipinong pinipilahan dahil nga po sa mga naggagandahang entries sa Metro Manila Film Festival. Winner agad sa takilya ang Manila's Finest. Ako, eto na. Bukod sa napakagandang storyline, nanguna rin po sa pag-promote sa sinihan sa Mandaluyong po ang cast na sina Dylan Menor, Ashton Oviga at si Tyke Sanchez. Napakanta rin po sila ng soundtrack na Sandalan. Namigay rin po sila ng signed merch. Effective ang paandar ng cast dahil halos sold out, hindi lang sa physical booth kundi sa online ticketing ang Manila's Finest. Approved din po sa mga nanood ang Manila's Finest at tungkol po sa grupo ng mga pulis noong 60s. Nakakabilib din daw ang acting ni Piolo Pascual at kapatid star Cedric Juan. Hatid ng MQuest Ventures, Spring Films at Signal at napanood na po o napapanood na po sa mga sinihan nationwide ang pinakamabuluhan at napapanahong pelikula ngayong taon. Ito nga po ang pinakamakabuluhan. Makabuluhan. Ayan, pinakamabuluhan tuloy. Baka mabulunan ako dito. Pinakamakabuluhan at napapanoong pelikula ng taon. Walang iba kundi ang Manila's Finest. Ito sa mga kapatid natin ha, kung meron po kayong gustong may extra po tayo dyan at kayo'y manonood ng sine, Manila's Finest po. Hindi lang kayo mag-e-enjoy, matututo pa po kayo. Paganda itong pelikulang ito. Yung palang ticket sa sinihan ngayon, Aaron, 400 na pesos. Oh, kasi ako yung nagulat doon sa sinasabi ng mga mga sentimiento ng mga netizens na yung iba gusto manood nga pero hindi daw makayanin. Kasi Malaki kung na dalawa eh. na kayo, 800 na. Mataas na nga. Pero si Direk Grace dito, okay na siya. Masaya Tama, si Direk Grace. Happy ka, Direk Grace. Oo. Buti na Kasi lang kung si Direk 400 Grace. nga naman ang isa, Malaki. medyo may kamahalan. Kung mabigat buong sa bulsa. pamilya, di libo ka agad yun. Mabigat sa bulsa. True. Ako ay nagulat ha. Same 400 tayo. piso na. Alam mo ba? Panahon namin 5 piso lang yan eh. Oo, kami ni Mama Tess. Hindi ko natatanong kung kailan yun kasi Kasi grabe dati yung 5 natin, piso. pinag-iipunan ko yan. Pag, Colored na yun? Oo naman. Ay, sorry. Natanong lang kasi 5 may date pesos. kami dati ng mga nililigawan mo. Saan na yun? Sinihan ang pupuntahan nyo, 5 pesos. Santa Cruz? Saan na yun? Sa Maynila. Sa Maynila. Oo, Santa Malapit sa Cruz. Recto. Oo. Sa Santa Cruz. Oo. Odeon Mall, yung binabanggit mo. Odeon. Odeon Cinema. Odeon Cinema. Yung kanto ng Recto sa Rizal Avenue. Hindi, 5 piso lang ang bayad sa sinihan dati. Mura din ang Pero sine walang doon double yun isa lang yun. At saka dati-rati, pwede Yung- kang matulog buong araw. Correct. Pwede mong ulit-ulitin yung pelikula. Ngayon kasi pagtapos na, lalabas ka na, obligado Pipilitin ka kayo na. lumabas. Di ba? Oo, di ka pwede dati-rati, magpa-aircon. papasok ka halimbawa, kayong dalawang mag-girlfriend, mag-boyfriend, di kayo papasok sa school. Pagbukas ng sinihan, pasok kayo kaagad. Oo. Lalabas kayo, gabi na. Bah, Namamagana yung mga labi niyo. ayos ah. Parang ka nagkita yung mga may ipis doon sa loob ng Wala bang guard nung panahon nyo? Ha? Walang guard? Hindi, pwede kang mag-stay doon. Sinisita yun ha? Yung alin? Yung mga ganon. Yung alin? Ng guard. Yung alin? Yung ganon. Yung Anong very, ganon? very sweet. O na parang nanonood pa ba kayo? Buong araw kayo nandito? Walang ganon. Sinisita. Aba, Walang ewan, guard nung nasita panahon ka nyo? ba? Ay, hindi Nasita ako ka ba? nasita. Hindi ako nasita. Oh. Oo. Magaling ako eh. Hindi ako nasita. Magaling ako. Oo. Pero 150 nung panahon namin ni na Erwin. 150. 150 pesos at inabot namin yung mula umaga hanggang gabi hindi kayo lalabas. Oo. Doon Diba? dati sa amin, sa Ormoc, napunta ako doon, maging sa Tacloban, 3 yung palabas. Triple showing, hindi double showing. Triple. 3 pelikula. Iba-iba. Oo naman, of course. 3 nga, triple nga. 5 pesos? Dati hindi lang. 2 piso lang yata, 150. Grabe Naalala ko. inflation. Oo. Magkano bigas nun? Ha? Kung 2 piso ang sine. Ha? Hindi Mura. nga. Anyway, sige, mahal na pala ng sinihan ngayon, ang sine ngayon. Totoo mahal. Opo. Kaya kahit gusto, nahirapan din talaga yung iba. Well, magpapaalam po naman daw sa pagbablog ang online personality na si Donalyn Bartolome. Sa kanya pong vlog na The Gift Reverse, sinabi po ni Donalyn na 10 vlogs na lamang daw ang kanyang ilalabas. Hindi niya po sinabi kung bakit hindi na siya magba-vlog. Pero ito, regalo daw ho naman niya sa kanyang sarili. Una po sinabi ni Donalyn na may balak daw ho silang magpakasal ng kanyang boyfriend na si JM De Guzman. Bago maging vlogger, sumikat din noon si Donalyn sa mga hit songs na Kakaibab at Happy Breakup. Bakit
Kaya, samantala mga kapatid, in love na. Nagpasko sa El Nido, Palawan. Ba? Ang singer na si Jason Hernandez kasama po ang kanyang bagong tahanan. Aba? Binost ng singer ang photos nila ng bago niyang girlfriend na si Shireen Leia habang nasa beach. Parang kamukha din nung dati, no? Tahanan po ang caption niya dyan. Yan din ang title ng bagong awitin na ginawa po ni Jason. Noong October, nang i-soft launch ni Jason ang tungkol sa kanila ng kanyang girlfriend na si Shireen. May 2022, nang maghiwalay sila Jason at ang singer na si Moira De La Torre. Matapos nga po ang 3 taong pagsasama ng mag-asawa. Soft launch ngayon, hard launch na. Oo, ganyan kasi. Oo. Natural love naman daw at wala daw pong halong aktingan. Ganyan daw po nagka-developan ang married couple na sina Yoon Bin at Son Ye Ji. Sa isa pong panayam, napa-throwback po ang aktor sa kanila pong love story. Nag-date lamang daw sila matapos nga kunan ang 2019 K-drama na Crash Landing on You. Ito yung may doon sa Switzerland. Tama. Kaya natural daw ho lamang at walang halong acting ang kanilang nabuong sparks. March 2022 nang ikasal sina Yoon Bin at Ye Jin. Ito yung pinuntahan natin, pati yung tulay na bakal. Oo nga, muntik mo ako itulak eh. Oo. Akala ko mahuhulog ako eh. Oo talaga. Oo. Sabi mo selfie tayo, tapos lalaglag mo ko dun. Naalala mo yun? May bayad na kaya. Kaya nga. Oo, 10 Swiss francs yung pagtawid Kano doon. nga yun ulit in peso? 10 Swiss francs para siyang parang higit sa euro. Oo, yung kasi halaga. kaya lang nandun na tayo. Di Tapos syempre doon magpapapicture tayo. Doon sa Dalampasigan, may bayad na rin. Oo nga. May nilagyan ng toll. Oo, sayang. Alam mo, dapat yan, habang kinukwento mo, that pinaflash mo yung picture natin dalawa. O sige, Kaya andito. lang hindi kami magkasama. Kasi nga, tag-isa lang tayo nun eh. Picture ko, tas picture mo. Oo. Pakita mo yung picture mo kasi akong kumuha nun sa'yo. Kasi nung tayong dalawa na, muntik ako mahulog, kaya hindi na nakuhanan. Diba? Naalala Doon mo? nagpapiano. Oo, doon sa area na yon. Oo. O sige. Hanapin ko dito. Hanapin mo, i-flash natin mamaya. Yung mga lugar na napuntahan natin. O, sige. O, sige. Kasi hindi nila nakikita yun dahil wala kang social media. O, at saka pag kami nagbabakasyon, offline tayo eh. Hindi natin pinupost yan. Yes. Diba? Opo. At saka yun, baby girl. Hindi yung galing sa proponents. Hello. Napaka-special nung Sobra. biyahe natin na iyon. O, bakit nga naging special? Oo. Bakit? Kasi nga, that time medyo chubby-chubby ka pa. Yung kasi ang gusto niya talaga, yung medyo may mga napipisil-pisil siya. Okay. Oo. O sige. Oh, hanapin mo O sige, ito na muna. May regalo namang awitin si Sabrina Carpenter para sa kanyang fans. Nilabas na po ni Sabrina ang single na Such a Funny Way. Ay, gusto ko marinig. Tungkol po ito sa pagmamahal sa isang tao na hindi naman siya mahal. Ang sakit! Parte po ang kanta ng bago niyang album na Man's Best Friend. Nagpasalamat din si Sabrina sa kanyang fans na sumuporta sa kanya ngayong taong 2025. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!